Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. So magsishare tayo sa inyo itong gagawin nating Toyota Baby. So mag-aano lang ako sa inyo guys tungkol dito sa Toyota Baby na to. So about sa brake system ang gagawin natin dito. So check natin dito. Ako lang. Brake system. So wag na ninyo guys paabutin na magiging manipis yung brake pads para hindi mag-stack up yung preno ninyo. So yan yung ibibigay ko sa inyong topic. So mayroon na pala dito guys, so gumasgas na yung gulong dito, gumasgas na. Ayan. So pagka gumagasgas na yan guys, gulong dyan, minsan ang may problema dyan guys ay yung lower arm. So kagaya nito, yan ang may problema. Yan, punit na. So yan ang nagiging dahilan pagka gumasgas na yung gulong dyan, kasi pumapaling na papunta doon yung gulong. So balik tayo dito sa topic natin. So ito guys yung topic natin i-share sa inyo. So kagaya niyan, manipis na talaga yung brake pads nya. Yan, manipis na manipis, kung nakikita ninyo. So bakit sinasabi ko sa inyo na huwag nyong paabutin ng ganyang kanipis para hindi mag-stack up yung preno ninyo. So ito kasi yan guys, pag sobrang nipis na yung brake pads ninyo, outer at saka inner, yung piston or caliper piston, ito caliper piston ay masyadong mahaba yung travel nya, meaning halos luluwa na lahat ng piston sa housing ng piston. So pagka ganyan, halos luluwa na siya, tapos panay mababasa siya ng ulan or tubig, magkakalawang yon, at yung kalawang na yung kakapit doon sa piston outer piece nya. Ngayon pagka kumapal yung kalawang, yun yung time na hindi na siya makabalik sa kanyang posisyon na magre-reduce siya ng travel. So meaning kung manipis yung brake pads, dalawa, inner outer, yung travel niya gaganon siya, travel ng piston. Ngayon pagbalik niya ganyan, babalik yan, magkukompress. So halimbawa ganyan, travel ng piston gaganon, tapos pag nagkompress gaganon siya. So kung may kalawang na yan, hindi na siya magkukompress ng gusto. So mapipigilan yung pag-compress niya dahil may kalawang na, dahil mahaba yung travel niya, dahil nga dito sa brake pads ay manipis na. Ngayon kung papalitan na ninyo ng brake pads, that's the time na minsan nag-stack up na siya, kailangan na i-overhaul yung piston, dahil pag compress nun guys, masusugat na yung o-ring doon sa may piston, gawa ng may kalawang na. So kadalasan yan mag-stack up na siya. Yun yung problema kung bakit wag ninyong pabutin na masyado ng manipis yung brake pads, kagaya nito. Yan, dito rin sa kabila, ayan, manipis na. So yan yung sinasabi ko sa inyo na wag na ninyong antayin na mag-stack up yung caliper piston ninyo. Ito, yan, sa loob niyan piston, dahil pag masyadong mahaba yung travel ng piston nyo, hindi na siya makabalik sa dati niyang posisyon, gawa ng pag nababasa ng ulan, tubig, nagkakalawang. Ngayon sa oras na magpapalit kayo ng brake pads, that's the time na mag-stack up na siya,
dahil yung palibot ng piston ay puro kalawang. Ngayon hindi na siya makabalik ng husto, or yung travel ng piston ay masyado ng maiksi, hindi na siya makabalik. Pangalawa, mapupunit na yung rubber o-ring doon sa piston ring niya, rubber piston ring, dahil may kalawang yung piston. So masusugat yun, at that's the time na tutulo na, magkakasingaw, at i-overhaul na yung caliper piston. So malaking trabaho, ang labor malaki rin, dahil magbi-bleed pa yan pagkatapos. So para maiwasan, wag na ninyong paabutin ng ganyan. Always check na lang ninyo, or ipacheck ninyo sa technician kung kailangan na bang magpalit or hindi pa. So yun lang ang ma-share ko sa inyo. So sana nakakuha kayo ng konting kaalaman dito sa brake. So pagka ganito rin, mahina na yung kapit ng preno. So yan guys, yan yung sinasabi kong piston caliper. Yan. So yan yung sinasabi nating piston caliper. So yung sinasabi kong travel kanina, ito, imbis na dito lang, galing dito hanggang dito lang yung travel niya, ngayon yung travel ng niya galing dito hanggang dito na, dahil manipis na, halos luluwa na siya dyan. So ito yung sinasabi ko, na pag nababasa yan, lalo na kung walang dashboard yan, pagka kinalawang, hindi na siya makaatras, kakalawangin na kasi yung dyan. So far ito may dashboard pa, kompleto, walang punit, kaya titingnan natin to kung aatras pa ba to, at kung hindi ba to mag i-stack or stack up. So ito na, kinabit na natin yung isang brake pads, at yung isa nandito pa, i-compress natin gamit itong tools natin ng modified nating tools na pangmalakasan, piston compressor. So kakabit din natin dito yung kabila. Yan. So ito yung inner. So yan, manipis na. Yung outer, ito sobrang nipis na. Yan o, outer. Ito inner. Ang inner mayroong wear indicator. Ang tawag dito wear indicator sensor or plate. So yan, iwasan ninyo na lumuwa to ng husto, kasi mahirapan na siyang bumalik, lalo na kung kalawangin yung piston caliper. So yun lang. So kung nakakatulong ito guys sa inyo, paki-like, share, subscribe naman ng YouTube channel natin, Autoboy Zone. At huwag kalimutang i-click ang notification bell button, at paki-follow ng page natin, Ubik Aires sa Sarcon. So hanggang sa muli, maraming salamat. God bless you all.